O, sino ka dyan? Nakikita niyo ba guys? Sapa Station, the football team of Vietnam. Let's go! Value for money talaga ang Vietnam, no? Mga underrated spots. Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, we are traveling to Sapa, Vietnam. So from dito sa Hanoi, I think mga 5 to 6 hours ang bus ride from Hanoi to Sapa. Tapos naisip na pagdesisyonan ko na umaga ako aalis. So mga 8:30 ang departure ko dito. Kasi last time nagsapa kami gabi. Pwede naman kayo mag-overnight. Kaso ang hirap kasi matulog dun kasi medyo pa-zigzag. Hindi ako nakatulog. Tapos pagdating namin sa Sapa, antok na antok kami. So parang ganun din. Pag nag-overnight kami, hindi kami nakatulog. So pagdating namin mga 5 a.m. maaga. So natulog muna kami. So sabi ko, why not matulog na lang muna ako dito sa Hanoi. Tapos magbiyahe na lang ako sa umaga para pagdating natin sa Sapa, sakto check-in na sa hotel para mas may pahinga, no. Pero kung kulang yung oras nyo, pwede nyo gawin na overnight na lang. So ang sasakyan natin is HK bus line. Tapos may hotel pick up naman sila kapag yung hotel nyo is nandito lang sa Old Quarter. So since ang hotel natin is nandito sa may Old Quarter lang sa Hanoi, no. So pipick upin doon nila tayo ng mga around 7:30 to 7:45. So I'm just waiting sa text kung dadating na. So tara, let's travel to Sapa. So guys, by the way, meron kayong tatlong options I think na pwede nyong gawin from Hanoi to Sapa. Pwede kayong mag-bus, kagaya ng gagawin ko. Pwede kayong mag-van na parang private transfer. Or pwede ring train. I think mas matagal lang yung train, no. I think mga 8 to 9 hours. Ang bus mga 5 to 6 hours lang. So, ito you can book sa Klook or sa Agoda. Meron naman sila both. So, for example, nag-type lang ako Hanoi to Sapa. Yan, meron dito mga different bus companies. Ito merong sleeper bus. Ito may mura 540 pero ito yung binili ko. Yung HK bus line para mas convenient. Kasi ito yung na-try ko dati. Parang nahirapan ako matulog. Tapos itong HK bus line, meron na rin siyang hotel pickup. Parang itong isa yung pink. Nagpunta pa kami doon sa kanilang pick-up point. So, depende sa budget nyo or depende rin sa kung gusto nyo mas convenient. Meron mga van. Pero itong van, parang nakaupo lang kayo. Parang itong mga bus kasi minsan nakakahiga kayo or parang ganun. So, ang pinili ko is ito, yung HK bus line. Tsaka marami na rin nag-book ng HK bus line. Ito yung pinili ko, yung 300k. 300k na yung nag-book. Itong mga 750. Travel comfortably. May luggage space na rin naman sila. I also checked, meron din ito sa Agoda. So, if you want to book, meron din sila yan. Hanoi to Sapa, bus HK bus line. So, yeah. You can just check the date, tapos andyan na yung mga rates nila. Guys, pinick up lang nila kami lahat sa Old Quarter, no, sa hotel. Tapos ito na. Pinakita ko lang yung binook ko na QR code, tapos pakita ko lang sa driver. Di ba? Wait here. Wait? Okay. So, hindi pa daw. Mag-wait pa daw tayo sa next bus pa yata tayo. So yun guys, ito yung ticket natin. Alo, nandito na rin yung name ng hotel ko. So, ida-drop off niyata nila ako. Drop off. Baka diretso hotel na. Tapos ito yung seat number ko, B11. Ito yung plate number. Actually, mas mahal yung lower bunk. Pero mas pinili ko ngayon yung lower bunk kasi wala pala akong microphone. Kasi yung last kong punto sa Sapa, nasa taas ako. Ang hirap makatulog. Or basta parang ramdam na ramdam ko yung zigzag ng daan pag nasa taas. Pero feeling ko pag nasa baba ako, mas hindi siya masyadong malikot. So, yun yung pinili ko. Mas mahal lang siya ng konti, pero yun. Guys, kailangan hubalin yung sapatos bago pumasok sa bus. So, let's go. Yun guys, may mga seat number to, no? So, yun, no? B11 yung seat number natin. So, ito na yung ating bus. Yay! So, double deck siya. So, ang ating is B11. So, yun guys, nandito na tayo sa ating cabin. So dito sa bus, no, ang pinili ko is nasa baba kasi last time pinili ko yung nasa taas kasi mas mura, pero mas feeling ko mas ramdam ko yung alog kapag nasa taas. So mas pinili ko yung nasa baba. Tapos ito ipapakita ko sa inyo. Taran! So dito lang yung sapatos natin. Ayan, naka-plastic. Tapos ito yung bag ko dito. May luggage naman sa baba. Tapos meron ka ditong entertainment, photo, music, film. May dalawang bottled water na kasama. Nagayan dito. Meron ka rin bintana. Ito, oh. Tcharan! May remote ka dito.
Meron ka ring unan. Then meron kang kumot. Actually, pretty comfortable. So, ganyan yung atake natin dito, guys. Ay, so mas pinili ko talaga ng umaga kasi last time gabi, overnight kami, hindi ako makatulog. So, parang na-defeat yung purpose na imbis na gusto namin makatipid sa oras. Hindi ako nakatulog ng gabi. So, parang naaksaya yung gabi namin. Kasi nung umaga, pagkadating namin ng 5 a.m., antok na antok kami. So, natulog muna kami. Di ba? So, parang nadoble lang yung travel time namin. So, sabi ko, umaga na nga lang ako aalis para pagdating natin doon, para makatulog muna ako kagabi. Kung hindi man ako makatulog dito, at least nakatulog na ako kagabi. Pagdating natin doon, hotel check-in na. So, wala nang, hindi masyadong pagod. Pero I understand kung kulang yung oras nyo, edi mag-overnight na lang kayo para makatipid, masulit yung isang gabi. Pero be ready lang sa hindi masyadong makapagpahinga. No? Ang ating kapitbahay, wala pa yung nasa harap ko, pero mas meron ka rin balang headset, ayun na. Kung pwede ka makinig ng music. Actually, okay naman siya. And parang mga 700 plus yata to or 800 pesos ang one way. Mas mahal siya kaysa sa isa. Merong mura yung 500 to 600. Pero ito kasi may hotel pick up. So, pinick up na ako sa hotel. Tapos baka hotel drop off din sa Sapa. Hindi ako sure. And I think mas comfortable siya compared sa last kong nasakyan. Okay, sumandar na tayo. Let's go! Okay guys, we finally arrived dito sa Sapa, Vietnam, no? So dito na tayo sa ating hotel. Actually, merong shuttle bus, yung HK bus line. Yung sinakyan natin na bus, meron silang shuttle na maghahatid sa hotel mo. Kaso, since wala ako dun sa mismong city proper, malapit lang naman ako sa city proper, pero andayo pa kasing ibang ihahatid. Sabi ko mag-grab na nga ako para diretso na ako sa hotel. So nag-grab na lang ako, 70 pesos lang naman, para makadiretso na rin tayo dito sa hotel. So dito tayo magstay sa Lado Homestay ng one night. Actually, pangarap ko magstay dito kaso ang hirap makakuha ng availability. So sa travel dates ko, one night lang yung available nila. So one night lang ako dito. At least may experience lang natin kasi dito yung hotel na may dumadaan na train. Alam mo yun? Ito yung ating hotel, Lado Homestay. Katabi niya lang yung Viet Trekking. Ayan, sikat din yung Sapa Viet Trekking. Yung sikat na cafe, tapos may mga train na dumadaan. Tara, mag-check-in muna tayo. Actually, hindi pa ako nag-check-in. Pero, ayan, ito front desk nila. Tapos, ayan, di ba dito pa lang ang ganda na agad sa kanilang lobby pa lang. Tingnan yung lobby nila, guys. Tapos dito yung dumadaan na train, oh. Charot! Di ba? Ang ganda ng location natin. Pwede rin dyan, via trekking. Ayan. Sikat na tambayan din dyan, pero ayan. So, ang hotel natin dito sa Sapa, one night ako dito sa Halado Homestay. Tapos yung other nights, doon tayo sa city center. Tara, mag-check-in lang ako. Dito na tayo sa room natin, guys. Pakita ko sa inyo. Actually, sobrang laki ng room na to kasi ito na lang yung available na room nila. So, wala na akong choice. Tignan nyo. Oh my gosh. The CR. Pero syempre, ang talagang reason ko bakit binubok itong Lado Homestay is because of this. Can you see the look? It's because of... Ayun yung train. Nadadaan yung train dyan. Ay, diba? Meron, may train. Wait lang. Asa na? May nakita ko. Asa na? Ito. Wow! Ayan, sa train. Ayan, di ba? Kita-kita mo yung mga dumadaan. Dito pwede ka magkape-kape. Meron tayo dito ang parang terrace, di ba? Tapos, abangan natin yung another train na dadaan, tapos kakain-kain tayo dito. Again guys, medyo mahirap talaga makabook dito sa Lado Homestay, no? Kasi marami nagbubook dito kasi marami yung gusto mag-hotel dito sa may train na yan, no? So nagbook kasi ako 1 month before. Ito na lang talaga yung room na available nila. Actually, this is a family room. This is good for 4. Kaya kanina nung nag-check-in ako sa lobby, mag-isa ka lang, sabi nila. Yes. But you book good for 4 family. Sabi ko, ayun na lang yung available nyo na room. Gusto ko lang ma-experience. So, one day lang tayo dito. Pero medyo mahal. Kasi nga for family to, para mga 6,400 pesos. Pero lilipat naman ako sa budget hotel in the next few days. Gusto ko lang talaga ito ma-experience. Kasi last Sapa, sabi ko, mag-hotel talaga ako dyan sa may train na yan. Pero, yeah, I'll give you a quick room tour. Okay, so ito yung bed. Ito yung ating room. Sobrang laki talaga. Pang pamilya talaga, guys. Good for 4. Ayan, no? 2. And then 2. Tapos meron kayong malaking TV dito. Ay, may bintana rin dito. Okay. Pangit ng view natin. Hala,
Pinaka-underwear pa dun, sorry. Hindi ko sinasadya. Tapos, ayan. Meron kayong malaking salamin dito. Hi guys. Dito yung luggage natin. Meron kayong fridge. And then, meron kayong pa-table si Mayor dito. Meron kayong lagayan dito ng mga towels, mga damit, hangiran, and all that. This is your toilet and bath. So, yan. Ito yung, kita mo ng toilet nila, ba't ganyan itsura, no? Tapos, ito yung shower area. Tanan! Complete na naman sila with toiletries and mga kung anik-anik. Meron ka rin ditong bathtub. Actually, gagamitin natin itong bathtub for the aesthetic, no? May bathtub tayo, tapos hantayin natin na may dumaan na train doon. Kailangan ibukas natin ito, no? Ayan, parang ganyan yung atake natin. Magbabathtub ka dito, tapos may dadaan na train. Pwede kang upo-upo dito. Tapos, sa labas, ito yung, ayan, pwede tayo mag-chill-chill dyan, mag-upo-upo, habang inaantay yung train. Ayan guys, Lado Homestay. Actually, if for this Lado Homestay, nabook ko siya sa Agoda. Hindi ko siya mahanap sa Klook, no? Pero sa Agoda meron siya. If you're gonna book your hotel sa Agoda, of course, you can use my Agoda Hotel discount codes, Marvin Agoda. Pero pag magbubook kayo ng ibang hotel sa Vietnam, sa Klook, you can use my Klook discount code, Marvin Samako Klook. But for this one, for this hotel, wala siya sa Klook, no? So sa Agoda ko ito nabook, guys. Ayan, dapat pala medyo naka-open, no? Tapos dito, itong bathtub, kaya pala siya nasa gilid kasi ganyan yung atake. Kunyari maliligo-ligo ka, tapos may dadaan na train dyan. Sige, bukas gagawin natin yung mga aesthetic na yan, no? Bukas ng umaga. Guys, yung mga hotel sa Sapa na ganito, ito yung maganda mag-aura-aura, di ba? Parang lalabas-labas ka dito. Tapos naka-bathrobe ka, para kunyari mukhang mayaman ka talaga. Gaganon-ganon ka dito. Sana yung train? Dapat meron ulit train na lalabas na. Tapos, ganun ka lang dito. Parang, kita nyo ba ako dyan? Tapos kung gusto mo naman magpa-thirst trap, sakto hindi pa ako masyadong kumakain today. Tapos pag magpa-thirst trap ka, ganyan ka parang, sino ka dyan? What's up, bro? So, para nandito tayo ngayon sa Sapa. So, dito lang atake natin dito. Kunyari parang, alam mo yun, sige, worth it. Hindi ka hihinga. Wait lang pre, okay. Okay, ganyan, wag kang hihinga. Oh. Okay, worth it? Worth it ba yung hindi paghinga? Diba? Ganun lang naman sa social media, kunyari, maganda yung katawan mo, pero sa totoo lang, hindi ka lang huminga. Guys, by the way, ito yung name ng hotel ko, no? Lado Homestay and Coffee. Ito is the Agoda app. So, search natin ngayon is August. So, ayan, meron silang mga room na 3,000. Kaso nga, yung pag-check ko kasi during my visit, wala na silang available. So, ayan, meron na, depende naman sa kanilang room. So, meron silang mga 3,000 na yan, good for 2. May view din, meron din naman kayong balcony actually, 3,000. Tapos, di ba tignan mo, hindi siya available yung iba naka-gray. So, sold out. 4,000 lang sana, sold out. So, 7,000, sold out. Ito mo, si 6,000 sold out. Sobrang hirap makabook dito sa Lado Homestay, guys, kasi nga sobrang ganda ng view, 'di ba? Ayun, no. Kaya nga nung may nakita kong one day, tas family room na lang, sabi ko ibobook ko na yan kasi minsan lang ako makapagsapa. So I recommend if you want to stay here, book super in advance. Ako kasi nagbook ako parang last month lang. Siguro magbook kayo mga 3 months before, basta yung malayo pa kasi masosold out talaga agad siya. Pero maganda sana kung family kayo kasi good for 4 na ang lawak na. But anyway, ako good for 1 lang. Tapos nag-take lang ako ng mga photos dito. Ang ganda ng mga na-take kong photos kasi hindi pa ako kumakain. Yung chan ko medyo flat pa, alam mo yun. Tapos hindi lang ako huminga. Para akala mo ang ganda ng chan ko. Pero actually, malaki chan ko. Pero ang galing. Ngayon, nakapag-picture na tayo. Pwede na tayong kumain. Siguro antayin muna natin mag-sunset dito. Stay muna tayo dito. Merong restaurant itong Lado Homestay. Meron din dyan Viet Trekking Cafe. So lahat ng mga nagsasapa, laging pumupunta dyan sa Viet Trekking Cafe. Para nga sa train view. Pero ako actually hindi ko kailangan ng train view, ng cafe kasi meron tayo dito. Pero pwede naman tayo mag-visit lang doon. Antayin lang natin mag-sunset kasi bukas mag-check out tayo. Hindi na natin makikita yung sunset dito sa room na to. So, antayin ko lang. Tapos mamayang gabi, punta tayo sa Sapa Center. No? Mamasyal tayo dun sa City Center. Labas ko muna to para uupo-upo ako dyan. Antayin lang natin lang may lumabas na train, no? Para naman may money shot tayo. Kasi medyo mahal yung binayaran natin. Doon nag-video na ako dyan, no?
Pero wala pa akong video kasi na ano eh, may dumadaan na train. Gusto ko nakaganito ako tapos may dadaan na train dito. 'Di ba? Wait lang guys ha, susulitin ko lang yung binayad natin sa hotel na to kasi buong nagbayad tayo sa hotel na to para sa shot na to sa train. Every 20 minutes yata dumadaan yung train. Actually medyo nagugutom na nga ako pero sabi ko wait lang. Kailangan ko lang ng shot na may dadaan na train tapos nandito ako, nakaupo ako sa gilid. Tapos after that, pwede na tayong lumabas para kumain. But imagine, yung view nyo kasi, kabundukan guys oh. Nandito kayo, hotel kayo. Medyo pricey siya kasi mura lang ang hotel sa Vietnam pag doon sa Sapa Center mga 1,000 plus lang per night. Ay, wait lang, may train. Diyan lang, wait lang. Diyan lang kayo ha. May train. Wait lang. Wait lang. Paano ba? Dito ganyan. Uy. Ayos na yun na. The money shot. The money shot that we've all been waiting for. Nakikita niyo ba guys? Nandyan lang yung train. Sana nakita sa camera, I'm not sure. Money shot! Nakuha kaya yun? Isa pang train. Yay! Sasakyan natin yun kapag nag-fancy fan sa, tama ba? Fancy pan. Di na tayo nakaalis. Masyado ko na-enjoy yung view. Sige na nga, tara na. Ang sarap kasi ng view. Oh. Imagine, parang minsan gusto mo lang magsapa sa first day na parang pwedeng chill na lang ako dito. Pero sige, mag-try tayo ng mga restaurant dyan sa labas. One last view before we go out. Di ba? Mountain. Tapos, apat na kayo, 6,000 pesos. So, not bad na. Di ba yung 6,000 pesos? Normal na room lang yan sa, Japan. Apa hotel. Doon masikip. Pero dito ang 6,000 pesos mo sa Vietnam, guys. This is what you can get for the 6,000 pesos per night room. Guys, kahit hindi kayo naka-check-in dito sa Lado Homestay, pwede kayong kumain yata, no? Kasi parang may restaurant sila, oh. Isa rin to sa mga nakikita ko sa social media. Alang ganda. Tapos kakain kayo with a view. Parang gusto ko nga kumain dito. Oh. Ayan, no. Diba, at least ma-experience nyo yung view ng train kahit hindi kayo mag-check-in. Iniisip ko kung dito na tayo kakain. Kasi gusto ko rin magpunta sa center. Sa bagay kasi sa ibang days doon naman tayo nakatira sa may city center. So tsaka natin i-try yung mga restaurants. Sige, try muna natin dito. Kasi nakita ko rin to sa TikTok. Masarap din na yung pagkain nila dito yata. And guys, meron sila mga hotpot. Pero I think for sharing to kasi yun ang mahal. So if grupo kayo, pwede kayong mag-hotpot dito. Pero ako magaganto lang ako yung mga breakfast. Not bad 50,000, 60,000. Can I have my showroom number? So what's your best coffee? What can you recommend? Would you like hot or ice? Iced. Salted. Salted coffee? Yeah. Okay, I'll have one salted coffee. Okay. And do you have like pastries, cakes? No. Okay. No, we don't have dessert. Okay, sige, maybe I'll just have that for now. So yung guys, ang nirecommend ni Kuya is salted coffee. So, try natin. I'm not Ay, hindi pala sa akin yun. Akala ko sa akin ba yun? Hindi pala. Sa akin? Ayan, sa akin pala. So, nagkape na lang ako. Meron silang mga hotpot dito. So, kung grupo kayo, I recommend mag-hotpot kayo dito. Tapos, medyo malamig na panahon na sa gabi. Pwede kayo tumambay dito. Pero nagkape na lang muna ako. Taga dito naman ako. Yan o. Yan yung mga pagkain nila o. Hindi kayo parang sarap o. Yan o. Mag-barbecue kayo. So yun guys, ito yung first natin na recommendation na pwede nyo kainan dito sa Sapa, Lado. Pwede yung hotel din, Lado Homestay, pero pwede rin kayo kumain lang. Pero nagkape lang ako eh. Pero marami naman silang option for food. Bubutasan. Yun pala. So, ayan, salted. So, meron na akong camera sila. Ayan, may tripod ako sa likod. Back view lang para nakikita niya yung parang ganito. Feeling ko hahanginin yung camera ko. Parang may salted flavor. Mas medyo matapang na kape. A little sweet.
I love it. I like. Ganda. So if dito kayo kakain, ganyan yung inyong view, tapos antayin nyo lang na dumaan yung train dyan, no? Diba? Chill. Yun guys, so ganyan yung mga pagkain nila. Hindi kasi ako umorder, so makivideo na lang tayo sa pagkain nila. Ganyan yung pagkain nila dito. Ah, pwede ka barbecue. So guys, ito yung Viet Trekking Cafe. Yan. Yan talaga yung parang feeling ko mas sikat dito sa Sapa. Pero if may gusto nyo ng other option, okay din dito sa Lado Homestay. Nalalakarin nyo lang dito sa hotel ko. Ganito naman yung atake niya. Maganda rin yung view dito. Oh. So yan, meron na kayong dalawang recommendation ko sa cafe, no? Lado, itong homestay, tsaka Viet Trekking Cafe. Siguro sa Viet Trekking tomorrow tayo or mamayang gabi, punta muna tayo sa city center, ha? Kasi nandito, actually hindi naman malayo yung city center, siguro mga 5 minutes lang na grab. Gusto ko nga maglakad pero kung malayo, mag-grab na lang tayo. Guys, ang lapit lang pala, so nag-check ako yung Sun Plaza, yun yung parang center ng Sapa, yung sakayan papuntang Fancy Pan. Pag mag-grab tayo, 2 minutes, pag mag-walk pala, 7 minutes lang. Lapit lang pala. Hindi ko alam kung mag-grab pa ako kasi parang 2 minutes lang na grab, no? Lakarin ko. Sige, tara, punta tayo sa Viet Trekking. Hindi na ako bibili, guys, kasi nagkape na ako. Papakita ko lang sa inyo. Magkatabi lang yan sila. Okay din pala. Akala ko malayo to sa city center. Hindi pala, 7-minute walk lang. Kasi dati parang nag-grab pa kami papunta dito eh. Pwede naman kayo mag-grab kung mainit. Pero ang ganda ng weather ngayon, no? Hindi siya mainit, hindi rin siya sobrang lamig. Ayan. Ito yung Viet Trekking Cafe. Maganda rin to. Tapos meron mga hotel din yan, guys. Meron din sila mga hotel na, ayan o. Tapos diretso din yan dyan sa may mga train. So, check nyo na lang kung meron kayong makitang bakante. Mahirap din makahanap dito ng bakante. But, ito yung kanyang outside area. Diba? Oh. Maganda rin yan dito. Tapos ito yung itsura ng cafe. Pero hindi na ako bibili. Papakita ko lang sa inyo, ha? Yan. Boogs. Diba? Ang ganda ng Sapa. Oh my gosh. Ang ganda niya ngayon. Mas na-appreciate ko siya ngayon kasi dati sobrang mafog nung pagpunta namin, no? Ngayon kitang-kita mo talaga yung ganda niya. So mas na-appreciate ko siya. Sana ganito lang yung weather. Hindi siya mainit. Sa Ninh Binh ang init, di ba? Doon sa may Hanoi. Pero dito medyo pataas kasi, no? So siguro dahil pataas, hindi siya init. Tara, lalakarin ko na lang pa city, guys, kasi 7 minutes lang naman. But if mag-grab kayo, sige, papakita ko sa inyo. So try ko mag-book kung magkano sa grab para lang alam nyo if ever kayo nandito. So guys, trinay ko no from Lado Homestay to Sapa Central Station, yung Fancy Pan Station. Ayan lang, 37, mga 70 pesos lang. Tapos pag 6-seater o kung marami kayo, 44. So wala pang 100 pesos, mga 80, 90 pesos. So di ba? Ang mura lang dito. Pwede kayong taxi lang or grab lang. Tapos ganun lang, mga less than 100 pesos. Para maglakad na lang ako kasi ang ganda ng weather. Let's go. Katabi ng Lado, meron din Joville Coffee and Restaurant. Parang meron din silang accommodation. Oh. Options. Pag nagsapa kayo. Ha? Ang ganda. Yes, ganyan lang yung vibe ng Sapa. Ang dami nilang mga cafe din. Actually, Vietnam in general talaga, no? Ang dami nilang cafes. So yun guys, nakarating na tayo sa Sapa Station. Ayan, no? Ang lapit lang ng hotel ko. Ang ganda ng location ng Lado Homestay, guys. Kasi wala man siya sa city center. 7-minute walk lang. So kung gusto mo ng katahimikan, tahimik yung area ko din. Pero kung gusto ko ng city, 7-minute walk lang. Ito na, oh. Yung Sapa Station, kapag mag-Fancy Pan, dito yung una. Nagkamali kami dati. Hindi kami pupunta dito. Pero ayan. At ang ganda ng weather. Check ko nga na. Anong bang weather ngayon? 19! Galing! Ayan Sapa guys, 19 degrees. 22 to 14. Siya na siya. Sapa Station. Talaga. Lakad tayo sa city. Ang saya, ang ganda ng weather. Alam mo, nagustuhan ko na yung Sapa dati kasi malamig, no? Ngayon, dati kasi winter. Ngayon, hindi siya winter pero ang ganda ng panahon. Tapos, maliwanag yung mga nakikita natin. Yan na yung city, oh. Saan ba tayo maglalakad dito na lang siguro? Hello. Hi. Where are you from?
Vietnam? Oh, Vietnam. National team. Huh? National football team. Really? World Cup. Oh guys, the football team of Vietnam. Cup. Let's go. Let's go Vietnam! Xin chào, come on. Ilang alam ko na words, Xin chào and come on. National football team daw sila ng Vietnam. Totoo ba 'yun? Hindi ko alam kung gino-joke nila ako or totoo, pero kung sila man ang national football team ng Vietnam, edi what an honor it is. Ang ganda. Natutuwa ako, nagagandahan ako sa Sapa. I mean, nagandahan na ako sa winter. Maganda rin pala yung season na ganito. Pero summer ngayon eh. Sobrang init sa Hanoi. So, nagwo-wonder ako bakit ang lamig dito. Or baka tonight lang, baka bukas pagkagising natin mainit na naman. Ayan, ito yung vibe ng Sapa. So, nasa city center na tayo. May mga kainan lang dyan na ganyan. Pwede kayong kumain, di ba? Ang vibe. Tapos may mga shops. Wala, ang ganda. Parang naalala ko, naglakad kami dito dati. May hagdan dyan, oh. Tapos ito yung mga prutas lang sa Vietnam, di ba, oh? Oh my gosh. Ang mura pa dito. Ang ganda. Parang siguro kung meron akong pera, tapos gusto ko magpahinga ng 1 month, if ever, dito kayo sa Vietnam or sa Sapa, no? Kasi yung value ng pera nyo, malaki eh. Hi, hello! Hindi mo mag-hi sa vlog. Hello po! Tara, picture tayo. Hindi namin ka maaabutan. Bakit? Kasi Pauwi na ba kayo? Pabalik kaming Hanoi bukas. Ah, bukas? So, nagkita pa tayo. Nice. Nasa vlog mo. Nasa Hanoi? Hanoi ka. Akala ko di ka magsasapa. Ah! Ayan, guys. Ganyan yun. Medyo makukulay yung mga ano dito sa Sapa, no? Yung kanilang mga stores. Yung mga ilaw-ilaw sa harap, makukulay. Kaya pala si Hazel King, di ba, nag-Vietnam siya. Parang na-inlove siya sa Vietnam kasi nagsapa din siya. Parang sabi niya, isa na sa mga favorite niya ang Vietnam. Parang medyo matagal na rin kasi ako hindi nag-Vietnam. Pero ngayon bumabalik ulit yung ano ko, yung kagustuhan ko sa Vietnam, no? Parang ang ganda pala. No, ang ganda niya. Kahit lakad-lakad lang kayo, yun yung muna itinerary natin for day 1. Ay, wait lang. Hindi ko sinabi sa inyo, may itinerary tayo, pero hindi naman ako strict sa itinerary. Gusto nyo ng itinerary for day 1, so, syempre naglado homestay ako kasi doon yung aking hotel. Tapos bala ko talaga mag-Viet Trekking Coffee. Pero since nagkape na ako sa Lado, in-skip ko muna siya. And then Sun Plaza, ayun. Ang pupuntahan natin dito is Sapa Station, Notre Dame Cathedral, tsaka Sapa Lake, okay? Tapos magsasapa Night Market and Kong Cafe. Yun lang naman. Simple lang ang aking itinerary. Tara, puntan nga natin yung Notre Dame Cathedral or lakad muna tayo. Hindi ako strict sa itinerary. Kapag nai-enjoy ko maglakad, like dire-diretso lang ako actually. Sakto meron ng Kong Cafe dito malapit lang sa Sun Plaza. Yun lang yung Sun Plaza dyan, di ba? Nilakad lang natin tong area na to. May mga Kong Cafe. Ang dami rin mga cafes dito. Value for money talaga ang Vietnam, no? Parang kahit kumain ka ng masarap dito, hindi ka masyadong magigilty kasi affordable. Tapos kahit kaya nga minsan, actually nakakatatlong kape ako everyday kasi ang mura lang kape, tapos masarap din naman yung kape. So minsan ina-acid ako, to be honest, ina-acid ako pero nilalaban ko pa rin. Ayan, merong miss you. Meron din mga hotels dito sa city center, ayun o. Bora Hotel. Lilipat tayo dito bukas actually guys. Ang hotel natin is nandito sa city center. Oh, parang sarap magpa-foot massage, oh. Ganyan lang dito yung mga tao sa Vietnam, massage lang. Yung mga restaurants naman, kung gusto nyo ng medyo upscale, ayan, oh, pizza restaurant. Pero kung gusto nyo ng mga parang karinderya lang, marami din yan sa ano lang. Massage, Bora Hotel. Actually, may nakausap ako na Filipino kanina sa Hanoi, sa hotel ko, nung pa-check out na ako sa Hanoi. Sabi niya kakagaling nilang sa Sapa, mainit daw. So, sabi ko, ba't parang malamig ngayon? Siguro, pag umaga mainit, tapos pag gabi, lumalamig naman siya. Yan, marami din mga hotels dito sa city center. So, itong Sapa, na-discover siya dahil din sa mga, during the French colonization. The French colonization, di ba ang Vietnam na colonize siya ng France, ng mga French. Dahil nga mainit minsan dun sa mainland or sa cities, nag-isip sila ng naghanap sila ng mountainous region para makapagpahinga sila minsan sa init. So, ito, na-discover nila ang Sapa, na parang kanilang mga retreat area if they want a colder weather. Okay guys, nandito na tayo sa ating second stop, ang Notre Dame Cathedral dito sa Sapa, no? Maliit lang siya na parang chapel. So kung maalala nyo,
may yellow yung mukha ko. Kung maalala nyo, sa Paris, meron dong Notre Dame Cathedral, di ba? So since sinakop kasi ng France ang Vietnam, meron din silang pa Notre Dame Cathedral. Kung ang mga Espanyol, sinakop ang mga Pinoy. Ang mga French, sinakop naman ang mga Vietnamese. Actually, katapat lang siya ng Sun World. Ayun yung station kung saan tayo nanggaling kanina. Yan. Sun Plaza, yung Sapa Station, tapos may square lang dito. Naglakad-lakad kasi ako doon kanina. Pero actually, magkatapat lang siya. Ito na yung Notre Dame Cathedral. Tapos, lakad-lakad lang tayo dito. Ngayon naman lakad tayo sa Sapa Lake. Actually, walking distance lang naman yung mga puntahan dito sa city center. Siyempre, yung mga fancy pa, yun yung mga magki-cable car tayo. Pero for your day one, mostly lakad-lakad lang naman kayo. Yan, tapos daming mga, kung gusto nyo mag-shopping, mga small boutique shops, more cafes. Kaya nung winter, kahit sabihin mo na foggy siya, na-enjoy ko pa rin yung Sapa kasi ang sarap magkape ng malamig. So, isa sa mga gagawin nyo talaga pag nag-Vietnam kayo is magkape-kape. So, ang ilaw ng mga kapihan nila, no? Vibing. May Kong Cafe na naman dito. Marami naman silang branches dito. Parang last time yung hotel namin nandyan. Dito sa area na yan. Sapa Station. Grabe yung mga buildings sila, no? Ang kukulay. Ayan. Anong arko to? Restaurants. Ang cute, di ba? Vibe. So pag naghanay kayo, isingit nyo na lang yung Sapa. Medyo matagal lang ng flight, no? 6 to 7 hours yung biyahe. Tapos medyo mahirap talaga matulog. Ako personally, nahihirapan ako matulog dyan sa bus. Kasi especially pag nakahiga ka, ramdam mo kasi yung uga. Masarang magulo. Pero kung kaya nyo matulog ng ganon, laban nyo na. Pero I still recommend na pupuntahan nyo yung Sapa. Kasi kahit medyo malayo ng flight, worth it siya puntahan for me. Diba? Ang cute. Ang vibrant. May mga Christmas tree pa doon, ah. Tapos yung the mere fact lang of makikita mo yung mga tao na kumakain sa labas, mga restaurants, vibe na siya eh. Nasaan ba yung lake? Ito na yung lake. Yan. Hey guys, our third stop ang Sapa Lake. Ayan, oh. Ito yung mga Christmas tree. Ito na pala yung Sapa Lake. Diba? Kahit late na kayo magpunta dito, kagaya ng ginawa ko, diba? Umaga kayo umalis ng Hanoi, tapos dadating kayo hapon na sakto check-in sa hotel. May time pa rin kayo na maglibot sa city eh, kasi magkakalapit lang sila eh. Tapos kinabukasan na kayo mag-tour para hindi naman kayo masyadong pagod. Pero kung limited time, kagaya ng first time namin, jump pack talaga yun. Ang cute! Merry Christmas! Ay, oo nga, yung last kong Sapa, nag-vlogmas ako dati. Tapos ang Sapa, yung Sapa episode ko, pinalabas siya ng mismong December 25, no? December 25, 2024. Kasi nung 2025, hindi ako nag-vlogmas. This year, hindi ko alam kung makakapag-vlogmas ako kasi commitment kasi siya, yung vlogmas commitment. Yung parang everyday ka mag-upload, alam mo yun. So hindi ko pa sure kung kaya ko. Pero masaya yung Vlogmas 2024 na yun. Full feeling nung natapos namin, tsaka nung editor ko. Siyempre dalawa kaming pagod, di ba? Pagod ako sa kaka-film everyday, pagod siya sa kaka-edit everyday. Pero full feeling nung natapos namin yun. I'm not sure kung kakayanin natin this year mag-vlogmas ulit. Nung last year, hindi ko kinaya, napagod talaga ako. So yan, meron lang sila para mga karinderya. Parang last time kumain kami somewhere dito. Ito mga karinderya, mga tusok-tusok nila, barbecue. Di ba ang ganda ng vibe ng Sapa? Ngayon tuloy napapaisip ako, Sapa ba yung favorite ko na place ng Vietnam? Kasi iba-iba kasi yung vibe. Hanoi okay din naman ah. Pero ang ganda kasi ng Sapa. Da Nang okay din. Hoi An, maganda rin yung Hoi An. Phu Quoc, di ba ako nakakapag-Phu Quoc? Pero ngayon pupunta tayo sa Phu Quoc sa end of the month. So i-check natin. Maganda yung Vietnam, guys. Tapos gusto ko yung meron silang pa-lake dito. Yung parang pwede kang maglakad-lakad sa gabi, no? Ikot-ikot yung... Sa Hanoi meron din sila doon, pero mas maliit to. Sa Hanoi ang lawak ng lake nila doon. Diamond Hotel.
Sana ganito lang yung weather niya. Ang ganda ng ganitong weather, 19 degrees Celsius. Medyo may lamig ng yung hangin. Hindi mainit. Mas lakad-lakad ka lang dito. Yan, meron din silang mga buffet. Ano ba yan? Yung mga buffet restaurants kung trip nyo kumain ng madami. But basically guys, iniikot ko lang yung lawa, ha? Ay, ano yun? Mayroong temple dun, oh. Ano yan? So, iniikot ko lang yung lawa. Naglalakad lang tayo dito. Okay guys, for dinner, doon tayo kakain sa Paradise Restaurant. Kasi when I was doing my research, ang dami nagre-recommend nito. So sabi ko, sige, try natin kasi yun yung maraming nagsasabi. Pero ang dami na kasing magandang restaurant dito sa Sabak. Parang kayo na lang mag-decide kung saan, di ba? Oh. Pag ganun mo, may mga magagandang cafes, hot pot center. Ang dami ng restaurant actually. Pero sarap. Punta tayo sa Paradise Restaurant. I-check natin yung kanilang recommendation. Yan na guys, yung Sun World Fancy Pan. Pupuntahan natin yun in the next few days. Maglalakad lang tayo per restaurant, Paradise. Mga 10 or less than 10 minute walk. Actually, lahat naman dito, kung kaya nyo maglakad, walking distance lang naman. Pero again, mura lang yung Grab. So, you all... Wait lang, di ko alam. You have all the choices. You have all the choices in the world. Ay, ito rin yung globe. The city in the fog. Ah, okay. Ang Sapa pala ang kanyang parang slogan. Slogan ba tawag doon? Yung The City in the Fog. The City in the Fog. So guys, ang Paradise Restaurant is 6 minutes lang from the Sapa Station. Bumalik lang ako dito. Kasi dito siya malapit pala. 6 minutes. Dire-diretso lang. Love ko naman yung Sapa even before pa. Pero mas na-validate. Tama ba yung English ko? Validate. Mas na-validate. Tama, di ba? Mas na-validate yung... Or mas na may mas magandang term kasi diyan eh. Na-enforce? Mas na-enforce yung idea na maganda talaga siya. At gusto ko talaga siya. Ang ganda ng Sapa. Wait lang guys, mali. Bakit naging 7 minutes? Kanina 6 minutes na lang yun ah. Nawali ba ako? Diretso? Okay. Liit-liit nga lang ng Sapa, naliligaw ka pa. Kanina 6 minutes lang yun, bakit naging 7? Lumayo ba ako? Yun no, maglalakad lang ako dito sa area nito. Parang mas quiet, no? Quieter side. Mas meron din silang mga pabanderitas na lanterns. Ang ano lang sa Sapa guys, minsan may mga pahagdan-hagdan sila, no? Hagdan baba, akyat baba, hagdan baba. Akyat baba. So kung medyo nahihirapan kayo sa mga ganon, i-grab nyo na lang, i-taxi nyo na lang. Ang ganda, oh. No, mga quieter side, mga underrated spots. Ang dami pa pala dito, oh. No? Actually, yung walking itself, at parang ayun na yung itinerary mo, no? Nag-enjoy na ako sa ganun. Okay guys, nakarating tayo. Paradise Restaurant and Coffee. Sige, i-check natin ang kanilang menu. Okay, ano mga pagkain? Okay, meron silang pho, pizza, hot pot, spring roll, salads. Parang walang tao. Tama ba yung napuntahan ko? Thank you. Ayan guys, may mga naririnig ako na Pilipino sa likod. So baka ito nga yung nakita ko sa TikTok. So Paradise Restaurant. Let's see kung anong menu. Okay, drinks. So meron silang mga baguette. Kala ko banh mi. Okay, meron silang spring rolls. Buncha. Masarap kayo buncha nila dito. Parang gusto ko na naman ng buncha. Buncha na lang lagi. Buncha. Fried rice. Okay, they have fried rice. Vietnamese cuisine. Hindi ko na alam yung mga Vietnamese. Pero ang dami pa palang mga Vietnamese food. Oh. Boham, bok cha, lakung. Stew pork with coconut meat. May pizza din sila. Yan, 130,000. Pero for sharing naman siguro yan. Okay. Yes, dumating na yung order natin. Ang dami pala. So ito yung buncha, no? Buncha ulit. I-try natin kung baka dito masarap yung buncha nila. Tapos nag-order ako ng spring roll na pork to. Meron silang vegetable. Meron din silang shrimp. Pero ito is pork.
And nag-order ako ng Coke. Pasaway na naman ang lolo mo. Anyway, let's go. Kumain na tayo. This is our first... Ay, hindi pala. Nagkape pala tayo kanina. Pero first food, no? Here in Sapa. Medyo mas pricey lang siya compared sa iba. Kasi usually 50k lang to. Pero ito 70,000 dong. Ito rin 70,000 din to. So, magkano yung 70? 150? 160? Ay! Tama ba? 160 pesos. Tama ba? Parang ang mura. 160 lang? Wait lang. Kinonfirm. Hindi na gumagana yung utak ko. 70,000. Oo nga, 160 lang. Not bad pa rin pala, no? 160 pesos, tapos medyo malaki na. Again, ang bunsang pagkain, sinasawsaw siya dito sa soup. And sana talaga masarap yung soup nila. Nagkikrave talaga ako ng bunsa na masasatisfy ako sa sabaw niya. Let's go. Cheers. Cheers. Okay. Pretty good. Cheers. Ang ingat. Meatballs pala lang. Masarap. Masarap yung buncha. Maybe I'll rate it mga 8.8 to 9 hanggang 9. Check natin yung spring rolls. Cheers. Masawsawan lang din dito. May noodles siya sa loob. Ayan. Kita niyo ba? So, hindi lang siya purong pork. Alam mo yung parang noodles na nirap sa lumpia wrapper. May pork. Medyo namamantikaan lang ako ng slight. Isawsaw nyo na lang dito para hindi masyadong oily. Okay. Decent. Maybe 8. I'll rate it mga 8. Parang pwede na. Ganun. Gusto ko yung buncha medyo may asim. Yun yung hinahanap ko sa buncha yung may asim. Pero mas gusto ko pa yung mas maasim pa dito. Or mas may lasa pa dito. So, 9 pa lang to sa akin. Meron pang mas masarap dito. In fairness, ang maganda naman dito kasi malaki yung noodles talaga, no? Kumuha na ako dyan, tapos nakakain ko na ngayon. Meron pa rin, oh. Yung mga ibang buncha, konti lang yung noodles. Ito, kung gutom na gutom ka, sakto. So, okay na rin pala yung 70k. Kasi yung 50k sa Hanoi, medyo mas maliit kasi na buncha yun. Ito kasi, big servings. So, okay na rin. Hindi nyo guys, so mas bumababa, nilalamig na ako, 17 degrees. Medyo malamig naman ngayon, just sobrang ano lang kasi nipis lang ng suot ko. Pero yan, nagsa 17 degrees siya nga. Ang saya. Alam mo, parang may bagong maidadagdag sa mga asawa ko. Di ba si Jungkook, si V, si Mingyu, si Chaeun-woo minsan din. Ngayon may bago, lagi siyang nasa FYP ko. Sino to? Ayan no, sino siya? Oh, di ba ang lakas ng dating? Pero may hawig siya kay Kim, no? Yung Korean friend ko. Parang may hawig sila. Pero magaling magsayaw. Di ko lang kung magaling magsayaw si Kim. Hey guys, lakad-lakad lang naman ako dito sa Sapa. No? Iniisip ko pa magkakape ako or uwi na ako sa hotel kasi may kailangan pa akong i-shoot na isang video. Kailangan ko ma-post bukas. Ay, sabihin ko na lang din dito baka gusto yung sumali. No? Si Klook, meron siyang parang contest. May 5 na mananalo ng trip to Switzerland. Yes guys, Switzerland sa Europe. Grabe yung papremyo. So kung gusto yung sumali, sasabihin ko yung mechanics sa social media sa Instagram or follow nyo ako doon. Andun yung mga mechanics. So kung kayo yung travel planner ng grupo, kung ikaw lagi yung nagpaplano ng mga travels nyo, ikaw yung may chance na manalo ng trip to Switzerland. Tapos pwede ka magsama yata ng isa. So pwede ka mag +1, imagine. Trip to Switzerland. So try nyo guys sumali sa pa-contest ni Klook. I think hanggang nitong August lang. So ibigay nyo ni mga entries nyo. Anyway, I think nalibot na naman natin mostly yung mga puntahan dito sa cities. Sa mga next nights na lang tayo dito maglibot-libot. Pero by the way, kasi kahapon hindi ako nag-vlog pero nasa Hanoi ako kahapon. Tapos nung gabi sabi ko, hala meron palang weekend market sa Hanoi. So finilm ko siya. Kaso konti na lang kasi yung na-film ko nun kasi nga rest day ko dapat kahapon. Pero nag-film ako nung gabi. So I think ipapakita ko na lang sa inyo. Baka may mga magpupunta rin ng Hanoi during the weekend. Okay guys, sa last night natin dito sa Hanoi. Tapos during weekend, meron silang mga parang weekend market. Kino-close nila yung daan dito sa may lake malapit. Pwedeng lake. Tapos pag weekend, sinasarado nila. So,
mas masaya mamasyal, mas lively din. Yan, di ba? Tapos maraming mga market or mga ang tawag doon, mga night market, mga tinitinda. So, pwede kayong mag-explore dito. So, dito sa Trang Yen Plaza. Anong pinapanood nila, no? Anong pinapanood sila dyan? Tapos yan, maganda yung mga ilo dito sa may plaza, no, kapag gabi na. Tapos hindi nila pinapapasok yung kotse, kaya mas may freedom na maglakad-lakad. If magagawa nyo na yung itinerary nyo merong weekend dito sa Hanoi, pwede rin, no, kasi usually naman nag-delive sa mga trabaho weekend, no, sinasabay sa weekend. So ayan, para mas ma-experience nyo rin yung maraming tao, no? Weekend feels mas maingay siya compared sa weekday, no? Weekday parang mga kotse-kotse lang to, pero pag weekend ganyan siya. Mga local Vietnamese ang namamasyal dito. Daming tao ngayon, medyo magulo kasi nga weekend, tsaka may event yata, pero ganyan talaga yung charm ng Vietnam, no? Yan, dyan lang sila kakain sa gilid, ganyan. Daming motor. Kasi nandito kayo sa Hanoi, may tip pala ako. Merong KFC dito, para medyo maganda yung view nyo. Pwede nyong, kung trip nyo kumain sa KFC. Yes, pasok lang kayo dito sa KFC, tapos pwede kayong dyan sa may harap, ayan, no? Na-try ko na yan last time, kumain ako dyan sa harap. Tapos ang view nyo is dito sa may plaza. Ayan, no. Sayang kasi nag-iba na yung... Ito nag-iba na kasi siya eh. Dati magandang building yan eh. Kaso giniba na nila. Tapos ito yung lake. Yan. So pwede nyong makonsider tong KFC na yan. KFC, tapos dito kayo kumain. Masarap din dyan tumambay-tambay. Tapos dito sa may KFC, sa may plaza. Yan, itong plaza, di ba? KFC. Meron dito ang isa pang cafe na pinupuntahan ng Note Cafe. Ayun, no. Note, ano mabasa niyo ba? Yan, Note Coffee. Tara, gusto niyo ba? Parang pwede tayo magdikit ng mga sticker. Tara, sige, mag-coconut coffee tayo. Masarap yung coconut coffee nila dito sa Vietnam. Yan guys, Note Coffee. Ay, sorry. Medyo magulo yung kamay ko kasi naka-cellphone lang ako, no? Cellphone. Alam ko, pogi na nag-smile. So, naka-cellphone lang ako today kasi... Kaya, sige. Ayun, sige. It's okay. Alam, nagkatigil lang kami dyan. Tawag doon. Ano sinasabi ko? Naka-cellphone lang ako ngayon kasi hindi talaga ako dapat mag-vlog. Like, rest day ko dapat today, so wala akong dala. Like, wala akong any bag, wala akong camera. Kasi sometimes, syempre gusto ko rin maramdaman na nagtatravel ako, na hindi ako nagtatrabaho. Pero naisipan ko, sayang naman na hindi kayo vlog yung weekend. Yung weekend Hanoi. Pwede din pipili natin. And guys, maraming mga stickers, no? Tara, akyat tayo. Medyo mahirap lang umakyat, ha? Okay, meron dito sa second floor. Hello. Try pa natin sa third floor. Okay, meron ding third floor. Oh, sige, dito na tayo. Guys, dito na tayo sa nag-perform pala. Meron tayo sa Note Cafe. So, ito na yung dinner. Nag-order ako ng coconut coffee. Sikat ang coconut coffee dito sa Vietnam, guys. Parang ice cream coffee. O parang shake, coconut shake coffee. Gusto ko yung coconut flavor talaga. I love it. Tapos medyo matapang yung kape. And pandit chocolate. Ito na yung dinner natin kasi medyo busog pa ako. Totoo lang. Hindi ako nag-vlog today kasi rest day ko, pero kumain ako kanina sa mga restaurant. Sorry, hindi ako nag-vlog. Minsan gusto ko rin magpahinga. Alam mo yun, parang gusto ko lang mag-travel lang walang ginagawa. Sorry na. Guys, ito lalagay ko lang dito sa may bintana. Tag nyo kapag nakita nyo to. Nasa third floor ako, no? Ganyan. Maliit lang siya, maraming floors. Pang third floor to. Ilalagay ko dito sa may bintana sa left side para mas madali nyo makita. Lagay ko dito, ha. Ayan. Saan ba yung mababasa nyo agad? Dito na lang. Sa gitna, ayan. Boobs. Okay guys, mahirap hanapin pero nandiyan lang siya sa part na yan. So na yun, Marvin Samaco. Ayan.
Love you. See you soon, guys. So guys, ang ganda ng timing natin kasi nung nag-fireworks, nandun tayo sa taas. Sa may third floor ako, no? 1, 2, dito sa third floor. So, mas kita natin yung fireworks kanina dyan. Ito na guys, yung kanilang night market, no? Malapit lang dito sa may lake. So, isang hilera ng street. Ay, mga prutas dito. Sobrang favorite ko ng mga prutas din sa Vietnam. Yan, no? Sarap lang mga... Be careful lang sa pagbili ng mga gamit dito. Although some of the items maganda naman, kagaya nung jacket ko dito ko sa Vietnam nabili, yung bag ko na North Face dito ko rin nabili. Pero yung mga pabango, ang nangyari sa akin before, ang ipapatest nila sa'yo original. So, mababanguhan ka, parang wow, ang bango. Pero yung totoong marireceive mo, hindi. Yung kanilang mga sample is yung original. So, kung pinaamoy sa'yo, bibili ka. Pero yung binigay sa akin dati, hindi. So, be careful lang. Yun lang naman, yung pabango yung hindi ko masyadong i-recommend. Pero yung other stuff naman na makikita yung quality. I guess mga 100 lang, no? 100,000. So, magkano yun? 200 pesos. No? Mga 200 plus pesos. Ayan, marami na silang mga cute stuff dito. Accessories. And mga sombrero, especially pag summer, no? Kailangan niyo yung mga ganyang sombrero para hindi masyadong masunog ang inyong mukha. This 180, 150k. Ayan, may mga 70 shorts, 70k. So mga 100 plus siguro yan. 200k yung mga pants. Actually parang may ganito akong pants na dito ka binili sa Hanoi. May isa akong pants na ganyan. So far nagagamit ko pa naman. Okay guys, nakabalik na tayo dito sa may area ng hotel namin. Ito yung hotel ko, Lado Homestay. Nag-Viet trekking lang ako. Yan. Viet Trekking Coffee. Yung sikat dito na overlooking sa train. Kaso wala lang train ngayong gabi na eh. Wala na rin tao, konti na lang, dalawa na lang kami. So, trinay ko lang yung kanilang. Isa sa mga signature na coffee nila dito, yung coffee on the clouds. Parang ganoon. Basta cloud coffee, something like that. Matapang na medyo creamy ha. Parang may cream cheese. Okay. Actually, kailangan ko lang nakape kasi gagawa pa ako ng video. Kailangan ko pa magtrabaho. Na-enjoy ko yung city. Ayoko pa kang umalis eh. Kasi parang vibrant yung energy doon. Kaso may kailangan akong gawin na trabaho. Kailangan ko mag-film ng video kasi kailangan ko na i-post bukas. Ganun talaga. Kailangan natin kumita ng pera. Kaya kailangan natin magtrabaho. So, kailangan ko na mag-film. Kailangan ko rin ng kape para magising-gising ako. But ayun lang naman guys. Sa ating first day dito sa Sapa. I hope meron kayong mga natutunan na mga pwedeng kainan, no? Viet Trekking Coffee, Lado Homestay, yung Paradise. Okay lang, parang baka may iba silang mga pagkain na hindi ko nakain. Tapos Kong Cafe and all that. So ayun lang naman. I think i-end ko muna yung ating vlog today. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Sapa, Vietnam. Actually, mas na-in-love ako sa Sapa this time, no? So if gusto nyo mag-Sapa, I highly recommend, no? So thank you so much for watching guys, and I'll see you again on the next one. Bye!